Hello guys! Kamusta? Welcome to my channel, and for today's video, isi-share ko po sa inyo kung ano nga ba yung mga preparation or paghahanda na ginagawa before the assessment day ni TESDA. And by the way, this video is intended for those first-timer na nag-apply as domestic helper abroad. Sa mga wala pa pong in situ certificate, yung video na to ay para po sa inyo. So, if you're interested, please keep on watching. So, ano nga ba yung mga paghahanda na ginagawa before the assessment day? Okay? So, tulad ng nasabi ko po, doon sa unang video ko po, yung training po natin is 3 to 5 days kasama na pong assessment day. Pero depende pa po yan sa availability ng schedule na ibibigay po ni TESDA. Meron pong minsan 2 days training pa lang po tayo ay mag-assessment na kaagad. At sa case po namin, umabot po siya ng 4 days dahil po na-postpone gawa po nung time na yun ay masama po yung panahon. Okay po. So, first thing po na ginagawa po doon sa training center is of course mag-fill out po tayo ng application form. Ito po yon na ipapasa po sa TESDA for the approval para po magkaroon po tayo ng assessment. Okay po. So then after that, pagka na-approve na po tayo, makakatanggap po tayo ng assessment schedule. So about naman po dyan, si training center na pong bahala niyan. Sasabihin po niya sa atin kung kailan po yung schedule natin and kung saan po tayong assessment center. Okay po. So the whole period po ng training po natin, makinig po ng maigi kasi kung ano po yung itinuro, yun po yung actual na gagawin po sa mismong assessment day. Okay po. Ironing, laundering, cooking, table setting, bed setting, cleaning. Yun po yung gagawin po natin. So, dapat po makinig po kayo ng maigi. Okay po? Kasi pagka nag-fail po tayo, core 1, core 2 po, pasado po tayo, but na-fail po tayo in core 3, magbaback to 0 po tayo. So, mag-re-assessment po tayo. Sayang po yung 1,000 pesos. So, dapat po pasado po tayo doon sa assessment. Okay po? A day before the assessment po, pinapreport na po tayo niyan sa assessment center para alam din po natin kung saan po tayo pupunta, kung saan po tayong assessment center magre-report. Okay po? Kasi mag-fill out po tayo nung registration form po sa kanila para po sa araw po ng assessment natin, wala na po tayong gagawin kundi mag-antay na lang po ng assessor. Okay? Mga pa-requirements po ni assessment center or ni mismong TESDA para po doon sa registration, black ball pen, valid ID. Kung wala po kayong valid ID or kung passport lang po ang meron kayo, dagdagan niyo po yung photocopy po ninyo ng passport po ninyo. Okay? And then, Xerox of valid ID, 2 pieces. Yun po yun. Kung may passport photocopy na po kayo, goods na po yun. And then, copy of certificate of employment. And then, po, sa time ko po, naghingi pa po sila ng certificate of completion. Ito po yun. Okay, sa website po yan ni TESDA. Kailangan nyo pong mag-take ng exam po doon. And then, ID picture, passport size. Magpadagdag na rin po kayo nun kasi kakailangan ninyo po yun. Okay? Then, during the orientation po, sasabihin po nila doon ng mga facilitator po doon kung ano po yung mga kakailanganin yung gamit. Siyempre po, actual po na magko-cooking tayo. So, kailangan po natin ng apron, hairnet, food gloves, and then, mga tissue, pamunas sa pawis natin. And then, sa kitchen area po, kasi after po na pagluluto natin, kailangan pa natin yung linisin. And then, syempre po, maglilinis po tayo ng bathroom. And then, sa sala, hindi ako sure kung saan yan ipagagawa. Pero normally po, sala and bathroom. So, kailangan po natin ng rubber gloves. And then, sa mga bed setting naman, ironing and laundering, wala naman pong kailangan na nadadalhin po doon. Okay? So far, yun lang naman. And then, by the way, slipper. Kailangan po magsuot ng slipper, hindi po required yung shoes. Kailangan po slipper, okay? Tapos, white polo shirt. Magre-report po tayo na naka-white polo shirt. Yun po yung mga pa-requirements po nila ng assessment day. So, sana tulong po ako sa inyo. So far, yan na naman po. Kaya, pagbutihan po ninyo na sana po makapasa. Salamat po and God bless.